Ito po yung masiswerteng prutas at mga spices at saka kung ano po ang pwedeng ihanda sa bagong taon. Okay, number 1, pineapple. Maraming mata, especially po kung ikaw ay nagninegosyo at merong online business at nagtatrabaho. Pineapple po ang pinaka-the best. At saka, bumili kayo ng pineapple po na green, hindi po yung yellow. Kasi ang green, it lasts 1 week. Okay, or 2 weeks pa. Tapos, yung walang basa ang ilalim. So, yun po ang napakaganda. Tapos, maraming dahon. Huwag kayong pumili ng pineapple na walang dahon kasi ang dahon po represents po yan ng pera. Doon po ninyo ilagay ang mga pera sa ibabaw ng dahon ng pinya. Number 2 naman, kung araw or ting season ng lansunis, yan po ay napakaswerte sa bagong taon. Kasi ang lansunis represents po yan ng abundance or ang dami sa isang puno, ang daming bunga. So, ibig sabihin, yan din ay magdadala ng maraming bunga sa inyong buhay. Maraming swerte. Again po, in English, ang pineapple has many round eyes called scales which signify coins, money, or wealth. So, yan po ay onglay or fortune kun in English. So, meron ako dito sa email ko na binabasa, pero in my own opinion, ang pineapple po, gamit na gamit sa mga negosyante, sa mga online seller, at lalong-lalo pa kung gusto mo hindi mawala ng pera. Kahit nga ngayon, kahit in the New Year, I do have a live pineapple green. Hindi ako nangunguha ng pineapple na yellow para it last. Yung meron pong dahon, okay? Isa din po sa swerteng prutas, ang grapes. Ang grapes po ay lalagay ninyo sa inyong stainless na ihain sa gitna ng inyong hapagkainan. At 12 grapes din po ilagay ninyo sa inyong mga main door at bintana. Isa yan nag-aakyat ng maraming biyaya buong taon. Okay, pang ilan na yun? Pineapple, lansunis, the grapes. Number 4 is the watermelon. Okay, ang watermelon po represents po yan ng abundance. Ito din po ay prosperity and wealth. So, yung pineapple po ay dapat green din para it lasts 1 week. So, panglima is pomelo. Tapos, buongon sa Bisaya. I don't know kung ano yan sa Tagalog. Basta buongon, tapos pomelo in English. Okay? Ang pomelo po ay nag-a-attract yan ng prosperity. And then yung kanyang pulp is good health. So, yan din po ay pang-iwas sa mga better na tao. Okay? So, dapat yung pomelo is green. Dapat green talaga lahat ang kunin nyo. Okay? Tapos, suha. Pwede din. Tapos, ilistan nyo na lang kasi more than 12. So, depende na yun kung alin yung piliin nyo. So, yung naalala ko, tambis is number 1 kung gusto mo maka-abroad at maging okay ang buhay mo. Or meron kang customer sa abroad. Magkakaroon ka ng customer abroad. Tambis is better. Tapos, makupa. And then, kiwi. Ano pa yung naalala ko? Guava. Maganda ang guava. Tapos, pear. Apple, orange, cat. Pa yung naalala ko. Atis is also good. Banana is also good. Lychee is also good. Lemon is also good. Okay? So, lychee. Yan. So, ilan na yan? Avocado. Yan. Peach. Yan. Ilan na yan? Sa inyong nakikita. Okay? Mangosteen is also good. Melon is good. Ayan, sinabi ko na melon, diba? Mango is good. And dragon fruit. Pero hindi ako naghahain ng dragon fruit. Pero swerte din po ang dragon fruit. Okay? So, hindi ko siya kasi may tinik-tinik eh. Pero kung sa inyo, swerte po ang dragon fruit din. Okay? Yung sinasabi na iba, ang banana ay hindi swerte. Pero sa akin, hinain ko siya nung time na yon kasi I love banana. And banana also is yung kamay niya represents ng paganon. So, ibig sabihin, laging may salok na pera. That's why I also hain ng banana. Okay? So, yan, ang inyong malalaman. Ilan na yan? Ilan na ang nalista ninyo?
Meron po kayong mandarin. Mandarin po ang ipagulong ninyo sa loob ng bahay. Yun din po ay nag-attract sa inyo maging milyonaryo. O, ayan. Yan po ang sekretong malupit na tuturo ko sa inyo. Peach is also good kasi health yan and longevity. Okay, doon tayo sa malas. Ang malas na... Hello?